Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-23 kabanata ng Leviticus at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Joash. Tungkol po ito sa mga itinalagang pista ng Panginoon. Noon ay madalas po nating tinatanong o kaya ay mayroon pong mga diskusyon lalo na sa How Much Do You Know About 611? Kung saan na ibahagi po ang mga itinalagang pista ng Panginoon. Madalas ay iniisip po natin na tayo ay mga mananampalataya na mula sa bagong tipan. Ngunit bakit narito ang 611 na sinusunod pa rin ang mga itinalagang pista ng Panginoon na nasa Leviticus? Naroon ang pista ng tabernakulo o pista ng pagtatayo ng mga kubol, pista ng mga trumpeta, ang Purim, ang lahat ng mga pistang itinalaga ng Panginoon. Madalas ay nakikita po natin ang kahalagahan ng mga ito. Ngunit dapat po nating malaman ang isang katotohanan na bawat taon sa atin pong pagsunod nito, na kung tayo ay nakapokus lamang po sa pagdiriwang ng mga ito, magiging katulad lang din po ito ng iba pang mga tradisyon. Ngunit nagpapasalamat po tayo dahil sa libro ng Leviticus ay nasasariwa pong muli ang ating pag-unawa sa mga pistang ito. Bilang mga pari, bilang mga lingkod ng Diyos, dapat po nating maunawaan. Dahil sa bawat pista ay mayroon pong kadahilanan, bawat pista ay mayroong katotohanan. Hindi lamang po dahil sinasabihan tayo ng ating pastor o kaya ng cell leader na ipagdiwang mga ito, bagkus ay Diyos mismo ang nagsasabi at ano ang dahilan ng bawat pista na ito, anong kinalaman nito sa uri ng pananampalataya na mayroon po tayo ngayon. Kung dadawin po ba natin ito bawat taon, magiging katulad lang po ito ng ibang mga tradisyon. Ngunit ngayon, bibigyan po natin ito ng pamagat. Sundin ang mga itinalagang pista ng Diyos at nang makapasok sa ritmo ng pagtubos ng Panginoon. Kung babalikan po natin ang libro ng Genesis, sabi po doon ay mayroon pong liwanag na naghahati ng kadiliman at kaliwanagan. Noong una pa lamang ay lumikha na po ang Diyos ng liwanag. Pagkatapos ay mayroon din po ang mga between, ang mga buwan, ang araw. At ang pagkakaroon po ng liwanag na ito ay para malaman po ng tao ang mga pagtitipon o kaya pista na itinalaga ng Diyos. Bago pa man nilikha ang tao, ay naroon na po ang pista na itinalaga ng Diyos. Ito ang plano ng Diyos. At plano din po niya na ipaunawa sa atin na siya ay Diyos ng panahon, Diyos ng ritmo.
Sa libro o kaya sa kabanatang ito, ipinapakita ng Diyos na siya ay Diyos na um, nagnanais ng mga pagtitipon ng mga pagdiriwang. At ang nais niya ay ang masunod din po natin ang ritmong ito. At sa pagkakaroon po ng mga pagdiriwang na ito ay panahon upang magkaroon tayo ng interaksyon sa Diyos. Sabi sa verse 1, inutusan ng Panginoon si Moses na sabihin sa mga Israelita ang mga tuntuning ito tungkol sa mga espesyal na araw na magtitipon sila para sumamba sa Panginoon. Dapat po nating iproklama na ang mga ito ay mga araw ng pagtitipon para sumamba sa Panginoon. At dapat na masunod ito ayon sa panahon na itinalaga ng Diyos. Bilang mga mananampalataya at tagasunod ng Diyos, tayo po ay dapat na sundin ang mga pagtitipon na ito. Alam po natin na ang mga pagtitipon na itinalaga ng Diyos ay ibang-iba sa mundo. Ang kalendaryo marahil ng mga Hudyo ay iba kumpara sa ibang mga bansa. Katulad ng ang mga Chinese ay mayroon po silang lunar calendar. At iba po ito sa ibang mga kultura. May mga tradisyon, may mga kultura na ibang-iba sa iba pang mga bansa. Ngunit bilang mga mananampalataya at tagasunod ng Diyos, dapat po nating sundin ang kanyang kalendaryo, ang kanyang ritmo, ang kanyang pagkakataon. At ito din po ay bilang pagtugon sa kultura na mayroon ng Kanaan. Dahil ang mga mananampalataya ng Diyos ay nagdiriwang, nagtitipon ayon sa itinalaga niyang mga pista bilang pagpapakita na ating pinapahalagahan ang salita ng Diyos at ang kanyang itinalagang pagkakataon. Sa mga selebrasyon na ito, ang pinakamahalagang konsepto ay ang pagtitipon. Dahil bilang mga mananampalataya ng Diyos, dapat po tayo magtipon-tipon ayon sa kanyang ay tinakdang panahon. Sunod na makikita natin ay ang araw ng pamamahinga. Bago pa man magkaroon ng selebrasyon ay dapat na mayroong araw ng pamamahinga. Sabi dito may 6 na araw kayo para magtrabaho pero sa ikapitong araw ay magpahinga kayo dahil ito ang araw ng pamamahinga. Huwag kayong magtrabaho sa araw na ito, sa halip ay magtipon kayo para sumamba dahil ito ang araw para purihin ang Panginoon. Para po sa nagdaang 400 taon, ang mga Israelita ay naging alipin sa Ehipto at wala po silang pahinga dahil trabaho sila ng trabaho. Ngunit narito na sa pagliligtas ng Diyos
sa kanila, itinuturo ng Diyos sa kanila ang araw ng pamamahinga. Sila ay naligtas na at hindi na mga alipin. Ang kanilang pinaglilingkuran ay hindi na si Paraon bagkus ang Diyos na buhay. Katulad po ng ibinahagi ni Pastor Joshua, dapat po nating sundin ang araw ng pamamahinga na ito dahil ito po ay araw ng tipon sa Diyos. Pamamahinga kasama ang Diyos. Anim na araw ng pagtatrabaho, pagkatapos sa ikapitong araw ay ang magpahinga sa presensya ng Diyos. Ang nais niya ay ang magkaroon ng pagkakataon ng tao na makipag-ugnayan sa Diyos at manatili sa Kanya. Madalas ay iniisip ko paano kung walang araw ng pamamahinga. Ngunit natural sa tao magtrabaho na kahit po sa panahon po natin ngayon, may mga tao na pinipiling hindi tumigil sa pagtatrabaho. Dahil napakaraming pressure, napakaraming mga dahilan upang magtrabaho, lalo na pagdating sa mga pangangailangan, paghahanap ng pera, na kahit pagdating po sa mga holiday ay nagtatrabaho pa din dahil mas mataas ang kita. Dahil ang mundo nga naman ay nagpapatuloy, wala ng araw ng pamamahinga. Ngunit kung wala po tayong araw ng pamamahinga, mabilis po sa atin ang makalimutan ng Diyos dahil dito ay nagyayabang po tayo. May mga pagkakataon na iniisip po natin na tayo ay pagod na sa 6 na araw. Kaya dapat ang araw na pamamahinga ay araw talaga natin para magpahinga, kung kaya hindi na makikisimba, hindi mo na magtutungo sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ngunit ang lahat po ng ito ng patuloy na pagtatrabaho at paglimot sa araw ng pamamahinga ay para pong panunumbalik sa Ehipto. Magsisimula po nating tingnan ang ating sarili bilang ating sariling Panginoon. At magyayabang at magsisimulang kalimutan ng Diyos. Ngunit hindi ito ang kalooban niya. Ang nais ng Diyos ay magkaroon po tayo ng araw ng pamamahinga, magkaroon ng araw na makipag-ugnayan sa Diyos. Kung hindi po tayo makikipag-ugnayan sa Kanya, tayo ay paulit-ulit na babalik sa atin pong Ehipto o kaya kumbaga konsepto ng pagiging alipin. Kaya naman sana'y gawin po natin ang ating makakaya upang alalahanin lagi ang araw ng pamamahinga ng Diyos.
Ang araw ng Sabbath, araw ng pamamahinga, ay araw ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sunod na pista ay tungkol po sa pag-alala ng probisyon ng Diyos. Ang Pasko ay ang unang pista na ipinagdiwang ng mga Israelita matapos ang 10 salot na dinala ng Diyos sa Ehipto. Sa Ingles ay tinawag po itong Passover dahil nga dumating sa pagkakataon na ang anghel ng kamatayan ay nagtungo sa Ehipto at pinatay ang lahat ng mga naunang anak ng bawat pamilya na walang bahid, na hindi nabahiran ng dugo ang kanilang mga puno, ang kanilang mga ang kanilang mga pintuan. Kung kaya naman po tinawag itong Passover, passing over of darkness. At sa mga panahon po na yon ay naghanda ang mga Israelita ng mga tinapay na walang pampaalsa, at sila ay naghahanda upang lisanin ang Ehipto at magtungo sa dagat na pula. At dito ipinapakita na ang pagkakaroon po ng pista ng Pasko ay para atin pong maalala ang probisyon at proteksyon ng Diyos sa mga Israelita. At sa panahon naman po natin ngayon, ito ay pag-alala naman ng atin pong low points. Maaring sa panahon po ngayon ay pinagpapala na po ng Diyos ang atin pong pamilya, ang atin pong kalusugan, ang atin pong mga kayamanan. Diyos ang pumoprotekta sa atin pong komunidad. Ngunit dapat din po nating alalahanin ang ating kababaan, ang atin pong pagiging alipin noon. Sa araw ng Pasko, dito po natin alalahanin ang kaligtasan ng Diyos. Ang bawat pista ay nagsisimula sa araw ng Pasko dahil ito ang hudyat o kaya simula ng kaligtasan ng Diyos. Sunod sa pista ng pag-aani, sabi sa verse 9 to 11, kapag naroon na kayo sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, ihandog ninyo sa kanyang unang bigkis ng bawat ani. Pagkatapos sa verse 14, kung hindi pa kayo nakapaghandog nito, huwag kayong kakain ng kahit anong klase ng pagkain mula sa inyong bagong ani. Ito may sariwa o binusa o nilutong tinapay. Dapat ninyong sundin ang tuntuning ito kahit saan kayo tumira kayo at ng susunod pang mga henerasyon.
Nang ibinigay ng Diyos ang tuntunin na ito ay hindi pa po nakakapasok ang mga Israelita sa Kanaan. Ngunit narito na ang kanyang tuntunin na kung sila man ay magkakaroon na ng kanilang sariing lupain, dapat po nilang ihandog ang unang bigkis ng kanilang bawat ani. At maaari lamang po nilang kainin ang kanilang bahagi pagkatapos na ibigay ang kanilang unang ani. Dito ipinapaalala na ang Diyos na nagbibigay probisyon. At sa kanyang pagliligtas po sa atin, naroon ang kanyang probisyon. Dito po sinasabi na sa pagliligtas ng Diyos, naroon din po ang kanyang pagbibigay probisyon. Sinasabi din po dito na ang Diyos ang atin pong dapat na paglingkuran dahil napakabilis po nating makalimutan ang katotohanan na ito. Madalas sa atin pong paghahanap ng trabaho ay dumudulog po tayo sa Diyos. Naalala ko pa nang ako'y nasa marketplace. Ito ang unang pagkakataon na ako ay hingi ng trabaho at alam ko ako ay nanalangin. At laging sinasabi ng aking dating boss na kung ako ay magtutungo sa sa aking susunod na trabaho, ako ay mapagpapala. Kung kaya naman ako ay nanalangin, humingi ng tulong maging sa aking mga otoridad, at ako ay puno ng karakasan upang magpatuloy sa aking bagong trabaho. Ngunit sa pagpasok ko sa trabahong ito, naroon na ang pagiging sobrang abala, pagiging sobrang pagod, pagkatapos laging napapagalitan, pagkatapos doon ako napapatanong, talaga bang galing sa Diyos ang trabahong ito? Pagkatapos napapatanong, Panginoon, nasaan ka? Nagkamali po ba ako? Iniwan na ba ako ng iyong presensya? Napakadaling makalimutan ng Diyos pagdating sa ganitong mga pagkakataon. Kahit na tayo ay naligtas na, ngunit nakakalimutan po natin na ang Diyos ang nagbibigay probisyon sa atin. Kung kaya naman dapat po natin itong tandaan sa bawat henerasyon. At sa pagbibigay ng mga ani sa Diyos, ito ay pagsasabi sa Kanya na ang bawat bagong simula ay mula sa Kanya. Ito ay pagpapaalala maging sa mga nasa marketplace, lalo na sa mga nakikinig ngayon, maaring kayo ay abalang-abala sa inyong trabaho. Ngunit kayo ay pinapaalalahanan ng Diyos na dapat ninyong tandaan na ang Diyos ang siyang nagbibigay probisyon at patuloy na sumasama sa inyo. Sa atin pong pagpasok sa ritmo ng Panginoon, hindi po niya tayo pinaglalaruan dahil tayo ay kanyang iniligtas. Sa kanyang pagliligtas sa atin, naroon din ang kanyang probisyon. Bago pa man po tayo magtungo sa lupa ng Kanaan, alam na ng Diyos na tayo magkakaroon ng ani, magkakaroon ng probisyon, magkakaroon ng kasaganaan, at darating ang araw na makapagbibigay po tayo ng bago at unang ani para sa Kanya. Kaya naman dapat po nating tandaan lagi ang ritmo ng Panginoon at ang Kanyang pagliligtas. Sunod, mula verse 15 hanggang 22,
ang araw ng pagbibigay ng pasasalamat sa Diyos. Sabi dito, pagkatapos ng 7 linggo mula sa araw na kayo naghandog ng mga ibinigkis na ani, muli kayong magtipon at mag-alay ng handog ng pagpaparangal mula sa mga ibinigkis ng unang ani ninyo. Sinasabi po dito na ang bawat pista na itinalaga ng Diyos ay may kinalaman sa pag-aani. Dito po natin makikita ang habag at biyaya ng Diyos dahil mahirap naman pong magkaroon ng selebrasyon kung wala tayong ani. Kung kaya naman na itataon ang bawat selebrasyon sa araw ng pag-aani. Ang bawat selebrasyon ay may kinalaman sa tao. Sabi po sa verse 22, kung aani kayo, wag ninyong ubusin ang mga nasa kilid ng inyong mga bukid at wag na ninyong balikan para ipunin ang mga naiwan. Ipaubaya na lang ninyo iyon sa mga dukha at sa mga dayuhan, itong utos ng Panginoon na inyong Diyos. Dito sinasabi ng Diyos na dapat pa tayong magdiwang, magsaya sa mga pistang ito, ngunit dapat din pong tandaan ang mga nangangailangan, ang mga dukha, upang sila man din ay magkaroon ng kasiyahan sa mga selebrasyon na ito. Ang lahat ay makakaranas ng habag at biyaya ng Diyos. Sa bawat pag-aani, naroon ang kasaganaan. At katulad po sa bagong tipan, naroon din ang nag-uumapaw na biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng banal na spirito o kaya ng Pentecost. Parang sa atin pong iglesia ngayon, ang atin pong iglesia ay umabot na ng 25 taon. At sa higit po nating pagdaing, pananalangin sa banal na spirito, tayo man po ay mayaman o kaya ay mahirap, sa atin pong pagtulog sa Kanya, ang Diyos ay nakatingin po sa atin. Tayo ay Kanyang naalala. At sa Pentecost, ito po ay pagpapaalala pa rin na dapat po tayong sumunod sa ritmo na ng Diyos at sundin ang katotohanan na maging ang mga mahihirap ay Kanyang binibigyang probisyon. Sunod, 23 hanggang 24. Ito naman po ay ang pista ng pagpapatunog ng mga trumpeta. Sabi dito, magpahinga kayo para alalahanin ng Panginoon. Kung marinig ang tunog ng trumpeta, magtipon kayo para sumamba sa Kanya. Huwag magtrabaho sa araw na iyon, sa halip mag-alay ng handog sa pamamagitan ng apoy para sa Panginoon. Pagkatapos sa 29, ang ayaw mag-ayuno sa araw na iyon ay huwag na ninyong ituring na kababayan.
Ang pista ng trumpeta ay kumbaga new beginning. Ngunit sa bawat bagong simula na ito ay dapat naroon ang pagpapakumbaba. Sabi po dito na ito ay araw din ng pamahinga at pag-aalay sa Diyos at dapat na masunod ito sa bawat henerasyon. Ngunit pagdating po sa araw ng pagtubos ay mayroong mga pagkakaiba. Sinasabi po dito na huwag hintayin ang pagkakataon na ang tao ay hindi maisama sa bayan ng Diyos dahil sa hindi pagsunod ng itinalagang pista ng Diyos. Sa mga susunod na linggo ay papasok din po tayo sa diwa ng pista ng trumpeta at maging ng araw ng pagtubos. Ngunit dapat nating tandaan na ang lahat ng mga ito ay napakahalaga. Noon ay mayroon po akong pagdududa sa araw ng pagtubos na ito na matapos makilala ang Diyos, hindi ba dapat ay naroon na ang diwa na tayo ay napatawad na? Kahit na ngayon, sa aking pagiging Levita ng 7 taon, lagi kong iniisip bakit kailangan pa rin nating patuloy na humingi ng tawad, dapat na humingi ng tawad sa bawat kasalanan, pumasok sa araw ng pagtutubos. Ngunit bawat taon sa atin pong patuloy na pagpasok sa araw ng pagtubos, ang banal na espiritu ay totoo, lalo na sa pagbiministeryo sa atin. Ginagawa natin ito hindi ayon sa ating kalakasan, ang araw ng pagtubos ay araw din po ng pagtitipon upang atin pong balikan ang ating kababaan. Araw din po ng papamahinga at tayo ay dadalhin ng Diyos sa kanyang presensya sa araw ng pagtubos na ito. At sa atin pong malalim na paghingi ng tawad ay masigit din po ang ating pasasalamat sa Diyos. At sa pista ng tabernakulo, doon naman po tayo makakapasok sa diwa ng pagpapasalamat sa Kanya. Kaya naman po mga kapatid, ang mga pistang ito, wag po nating isipin na ito'y mga tradisyon lang na last year ganito ang ginawa natin, kaya ngayong taon ganito din, susunod na taon ay ganun din. Bagkus alam po natin na ang lahat po ng ito ay araw ng pagkikipagtipan sa Diyos, pagkakaroon ng ugnayan sa Kanya. Huwag po nating kalimutan ang Kanyang habag at biyaya, ang Kanyang probisyon, ang Kanyang proteksyon, dahil napakadali po sa atin ang makalimot. Kaya naman dapat po tayong pumasok sa ritmo ng Panginoon at nang makapagpatuloy sa pag-alala nito. Huwag po nating isipin na dahil bawat taon ay paulit-ulit lamang po ito kung kaya nagiging boring na, ngunit ito ay mga itinalagang pista ng Panginoon. Para po itong sa ating pong pagkakasal, mayroon po tayong mga anibersaryo. Madalas noon iniisip ko na parang namang hirap na ipagdiwang lagi ang anibersaryo. Ngunit ang mga pagkakataong ito ay pag-alala. Kung hindi po natin alalahanin ito, mabilis na lang po sa atin ang makalimot.
Gano'n din po sa atin pong pagpapamilya, sa atin pong pakikipagkaibigan, lagi po nating inaalala ang mga espesyal na selebrasyon kasama sila. Kaya naman gano'n din po pagdating sa Panginoon, dapat nating alalahanin lagi ang itinalagang pista niya. Hindi po tayo bibiguin ng Diyos dahil bawat taon alam kong ang Diyos ay nagbibigay ng panibago at sariwang mga patotoo upang atin pong ipagpasalamat sa Kanya. Bawat taon ay may mga naririnig po tayong mga patotoo dahil alam natin na ang pagpapala ng Diyos ay bago at sariwa sa bawat araw. Naway sa kabanatang ito ay nasariwa po tayo kung gaano kainam at gaano kasaya ang selebrasyon na itinalaga ng Diyos. Ang nais niya ay ang makasama po tayo at ang maranasan po natin ang kanyang presensya. Tayo po ay tumayo, atin pong alalahanin ang selebrasyon ng Diyos. Sabihin po natin na tayo ay papasok sa ritmo ng Panginoon.
Panginoong Hesus, Ikaw ay amin pong pinapasalamatan sa pamamagitan ng pista. Kami ay makapagbibigay ng papuri sa iyo. Mga kapatid, sa pamamagitan ng mga pista, ito ay ginagamit ng Diyos upang tayo makapag-ugnayan sa Kanya. Kaya naman atin pong itaas ang atin pong mga boses. Tayo ay magpasalamat sa Kanya. Gamitin natin ang ating mga boses upang magpasalamat sa Kanya. Panginoon, ang bawat pista ay representasyon ng amin pong ugnayan sa iyo. Ito ay para sa iyong kaligtasan kung paano mo kami pinagunahan. Mga kapatid, sa atin pong patuloy na pag-alala sa lahat ng mga ah, pestang ito, sa araw po ng pamamahinga, ang araw ng Paskwa, kung paano po tayo iniligtas ng Diyos, hindi lang pong mga Israelita, kundi maging din po ang ating mga pamilya. Sunod ay ang Pentecost, kung saan ang pagtanggap ng banal na espiritu, ang araw naman ng pagtubos, kung saan tayo po ay makakahingi ng tawag sa Diyos. Ito po ay mga araw na itinalaga ng Panginoon. Atin pong maalala ang ating mga kasalanan, pagiging mababa, at bawat kasalanan ay atin pong idudulog sa Diyos upang sa atin pong mas malalim na paghingi ng tawad sa Diyos, tayo po ay magkakaroon ng mataas na pagpupuri sa Kanya. Gamitin po natin ang pagkakataong ito upang idulog sa Diyos ang bawat kababaan na mayroon po tayo at na maalala din po natin ang bawat pagpupuri at pasasalamat na dapat para sa Kanya. Sa atin pong mga puso, ang mga pistang itinala ng Diyos ay nais po nating may ukit sa ating mga puso. Banal na Espiritu, Ikaw ay aming kailangan. Naway ang bawat isang narito ay maalala ang bawat pista na iyong itinalaga para sa amin. Ang araw ng pamamahinga, ang araw ng Paskwa, araw ng Pentecost, araw ng pagtubos, pista ng tabernakulo. Naway maiukit ito sa amin pong mga espiritu, sa amin pong mga puso, upang amin pong maalala ito sa bawat henerasyon. Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa iyo na mula pa noong 2004, kami ay nakabalik na sa diwa ng ito ng pagpipista at namin pong nakikita ang iyong mga salita, ang katuparan ng iyong mga pangako. Ngayon, gamitin po natin ang pagkakataon na ito upang maibahagi sa ating mga katabi marahil ang mga pagkakataon na inyong labis na naalala pagdating sa mga pistang ito bilang pasasalamat sa Kanya.
Panginoon, kami nagpapasalamat sa iyo dahil bawat taon kami ay nabibigyan ng pagkakataon sa mga pistang ito upang makipag-ugnayan sa iyo. Panginoon, narito muli kami upang tumulog sa iyo. Amin pong ibinibigay ang aming puso sa iyo dahil ang bawat pistang ito ay para sa iyo. Naway ang puso namin ay pumasok sa diwa ng panalangin at nang makapag-focus lamang sa iyo. Bawat taon, tanging ikaw ang main character. Bawat taon, amin pong inaalala ang iyong kabutihan, ang iyong probisyon. Madalas, O Diyos, kahit po sa araw ng pamamahinga, kami ay abalang-abala pa rin dahil sa aming mga pangangailangan. Kung kaya naman kami ay nakakalimot at hindi nabibigyang importansya ang iyong araw ng pamamahinga. Panginoon, patawad sa amin pong pagiging mas abala sa aming mga pangangailangan. Baguhin mo ang aming mga puso upang muli kami ay makapag-focus sa iyo. Panginoon, tulungan mo kami. Panginoon, ikaw ay aming kailangan. Tulungan mo kami na hindi lamang sundin ang mga pagdiriwang na ito, bagkus ay mag-focus din sa iyo. Alalahanin lagi ang kabutihan at huwag maging uri ng mananampalataya na kinakalimutan ka bagkus ay magkaroon ng maayos na ugnayan sa iyo. Panginoon, tulungan mo kami na sundin ang iyong mga pagdiriwang. Panginoon, tulungan mo kami na maibalik ang dapat na puso ng pagsunod sa iyong ritmo. Alalahanin lagi ang iyong pagkakalikha bawat araw sa araw ng Paskwa. Naway hindi po namin makalimutan ang mababang punto ng amin pong mga buhay at kung paano kami ay iyong niligtas. Pinili mo ang mga Israelita, pinili mo kami, pinili mo ang Paskwa. Panginoon, maraming salamat dahil binigyan mo kami ng banal na spirito upang sa araw ng Pentecost kami ay maging malaya, nagagawa ang iyong kalooban ng may kalayaan at hindi ayon sa tradisyon, hindi ayon sa mindset lamang ng mundo. Ang iyong banal na spirito ang patuloy na tumutulong at nagtuturo sa amin. Panginoon, maraming salamat dahil bawat taon, kami ay nakapapasok sa diwa ng araw ng pagtubos upang humingi ng tawad sa bawat kasalanan. Dahil kung wala ka, O Diyos, kami ay magkakasala lamang ng magkakasala at mabubuhay ayon sa aming kalamnan. Ngunit dahil sa iyong habag at biyaya, kung kaya naman kami ay narito nararanasan ang kaligtasan mula sa iyong kamatayan. Kaya naman, Panginoon, sa amin pong patuloy na pagsunod, amin din pong inaalala ang iyong kapanganakan sa araw ng tabernakulo. Panginoon, tulungan mo kami sa aming patuloy ng pagdiriwang ng mga pagtitipon na ito at nang mag-focus kami sa iyo, kami ay magtitipon upang ipagdiwang ang iyong kabutihan, ang iyong kaligtasan. Tayo po ay magpuri sa Panginoon, atin pong dalangin ang presensya ng Panginoon.
Panginoong Yesus, kami ay nagpapasalamat sa iyo, sa iyong pag-ibig na laging narito, na dahil sa iyong kaligtasan, Panginoon, sa pagkakataong ito, amin pong pinagpapalang bawat isang narito sa amin pong pagtulog sa araw ng pamamahinga, sa amin pong pagtulog sa bawat service. Ito ay pagkakataon upang amin pong alalahanin na kami ay iyong minamahal, kami ay iyong pinili, hindi na kami mamumuhay sa kababaang loob. Alam namin, O Diyos, na ang aming buhay ay iyong nang naligtas. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, na kahit anumang nangyayari sa inyong mga buhay, mga paghihirap, kakulangan, kayo ay mapagpapala, inyong malalaman na kayo ay pinagpala ng Diyos. Ang Diyos ang siyang nagbibigay sa inyo ng probisyon at kayo ay naaalala ng Panginoon. Siya ay mayroong pakialam sa inyo. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, kayo ay aking pinagpapala na hindi lang sa araw ng Paskwa, hindi lang sa mga pagkakataong ito na inyong maalala kung paano kayo ay niligtas ng Panginoon. Bagkus ay makakabalik po tayo sa diwa ng pag-alala kung paano tayo naligtas mula sa adiksyon, sa paghihirap, at sa atin pong bawat pagdaing. Diyos ang atin pong kaligtasan. Siya ang nagbibigay sa atin ng habag at biyaya. Siya ang nagligtas sa atin mula sa kadiliman. At sa ngalan ng Panginoong Yesus, kayo ay aking pinagpapala, kayo ay mapupuno ng banal na espiritu, kayo ay mapupuno ng espiritu ng Panginoon, at laging mapapangunahan nito. At sa ngalan ng Panginoong Yesus, kayo ay aking pinagpapala na kahit saan kayo magpunta, kayo ay makakaranas ng mga himala. Inyong dadalhin ang presensya ng Panginoon. At sa ngalan ng Panginoong Yesus, patuloy ko kayong pinagpapala na sa inyong mga kamay dahil sa probisyon at pagpapala ng Diyos, magiging pagpapala din kayo sa iba. Magkakaroon kayo ng pagkakataon na maging pagpapala sa iba. Magkakaroon ng puso sa mga nangangailangan at kayo ay laging alalahanin ng Diyos. Kayo ay itataas ng Panginoon. Patuloy kayong pagpapalain at patuloy na ang kanyang mga biyaya ay maibubuhos sa iyo. Dahil sa iyong patuloy na pagtulong sa mga nangangailangan, ang Diyos din ay tutulong sa iyo. Magkakaroon ka ng pagpapala sa bawat mong pagbibigay. Ano mang mga bagay na iyong ibinibigay sa iba, pag-ibig man, habag at biyaya, kabutihan, ang Diyos ang magkakaloob sa iyo ng mas marami pa. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, kayo ay aking pinagpapala hindi lamang sa araw ng pagtubos, hindi lang sa araw ng pagtubos na kayo ay magkakaroon ng kalakasan na humingi ng tawad, ngunit bawat araw ay magkakaroon ka ng pagkakataon na humingi ng tawad sa Panginoon. At hindi lamang nakakubli sa iyong mga puso. At hindi ka magkakaroon ng pagkakataon na maninisi ng iba o kaya ay magkumpara sa iba. Sa atin pong paghingi ng tawad, hindi po ito panahon upang manghusga ng iba o kaya ay sisihin ng iba. O kaya pagalitan ang iba dahil sa hindi nila paghingi ng tawad. Bagkus ito ay pagkakataon upang tayo po maranasan natin ang habag at biyaya ng Diyos dahil tayo mismo ay mga makasalanan. Kaya naman kayo ay aking pinagpapala sa ngalan ng Panginoong Hesus. Ayon sa liwanag na nagmumula sa Panginoon, mamumuhay tayo ng may kasiguraduhan at kapanagan sa Panginoon.
na dahil sa banal na dugo ng Panginoong Hesus, tayo po ay napatawad. At sa araw ng tabernakulo, ito ay panahon upang magbigay pasasalamat sa Panginoon, magbigay ng mga handog sa Kanya. Bawat araw, tayo po ay magkakaroon ng pagkakataon na magpasalamat sa Diyos at sabihin sa Kanya ang ating pag-ibig. At ang pinakamalaking kaloob na atin pong maibabigay sa Kanya ay ang atin pong sariling mga buhay. At bawat araw sasabihin po natin sa Panginoon, atin pong inihahandog ang ating buhay, pagsasabi sa Kanya na Siya ay ating minamahal at ating sinusunod. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, kayo ay aking pinagpapala na hindi lamang susunod sa mga tradisyon, bagkus ang liwanag ng Diyos ay inyong masusunod at patuloy na magliliwanag sa inyong mga buhay, magkakaroon ng Diyos sa sentro ng inyong mga buhay. Dahil kung Siya ang maitataas sa inyong mga buhay, patuloy kayong mapagpapala ng magpapala ng magpapala. Kayo ay aking pinagpapala sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen.